Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas, kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulog at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila. Sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila. Sinabi ko na sa inyong, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa aking Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng alipin yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isulong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caifás, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro, maginaw noon. Kaya't nagpabaga ng uli ng mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ng kanya ng pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga.
Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihan humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit, ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng 1 bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Huwag siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila. Iharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato. Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Iba ko sa krus! Iba ko sa krus! Sinabi ni Pilato. Kunin ninyo siya at kayo magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato. Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito.
Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus. At siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar! Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagin, Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito. Sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus, kaya't sinabi ng mga pinang saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato. Ang naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika, ito'y walang tahi, at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan, at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kaniyang sinabi, Naganap na. Iniyok-ayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Lumuhod ang lahat.
Tumayo ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus, ay nakita nilang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig, at nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang katotohanan ang sinabi niya, upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kaniyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango, habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kinugalian ng mga Hudyo. Siya'y pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang noong araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Okay pa po ba? Kaya pa? Tayo po ay nasa ikalawang bahagi, ikalawang yugto ng ating pong 3 araw na pagdiriwang, at ngayon ay nasa bahagi tayo ng pagpapakasakit ni Jesucristo, at sa ating pong narinig, ngayon po ang oras, ang araw ng kamatayan ni Jesus. Bagamat ito po ay kamatayan, ito ay tinatawag natin sa Ingles na Good Friday, dahil ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng pagkabuhay para sa lahat. Ang kanyang kamatayan ay hinihintay ng lahat ng mga nasa kabilang buhay. Panahon pa ni Abraham, o si Abraham hanggang sa lahat ng mga sumunod na naging tapat kay Jesus ay nagbubunyi ngayon o nagbunyi ng si Kristo ay malagutan ng hininga. Dahil si Kristo ang magbubukas ng langit, si Kristo ang hinihintay ng lahat para sa pangako na paraiso sa lahat ng mga naging tapat kay Kristo. Sabihin niyo nga po, salamat Panginoong Jesus. Ito yung punto na ang isang nag-alay ng buhay ay ipinagbubunyi natin, ipinagpapasalamat natin dahil sa atin pong pagtanaw ng napakalaking utang na loob, walang katumbas na halaga ang maaari nating ibigay sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ganyan tayo, kamahal ng Diyos, para ang buhay ng bawat isa sa atin ay mabigyan ng pagpapahalaga. Sabihin niyo nga po ulit sa katabi ninyo, mahalaga ka sa Diyos. Kaya para sa atin lahat ito,
para sa atin na mga naririto sa loob ng simbahan, mga dumadalo sa pagdiriwang natin, para sa mga nasa online, para sa mga taong nagtitinda ngayon, naglilinis ng kalye, para sa mga taong kahit walang pakialam sa nangyayari sa ngayon, para sa kanila ito. Nung magkaroon po kami ng pagkakataon na magdala ng imahin ng Poong Nazareno doon po sa mismong bayan na pinagganapan nitong ating narinig. No? Sa umpisa ay naiiskandalo ako. Kasi habang nag-iistasyon kami ng krus, ang ingay sa paligid. Habang nag-iistasyon kami ng krus, lakaran ng mga tao. At ipinaliwanag din sa amin na nung nangyayari itong bahaging ito ng kwento na ipinahayag ni San Juan, ganun din mismo. Yung iba, wala namang pakialam kay Kristo. Hindi nila alintana yung ano ang magiging kapalit ng ginagawa ni Kristo. Kaya para sa lahat, pag sinabing para sa lahat, sa mabuti man o masama, ililigtas ng Diyos. Alam man ng tao o hindi, gagawin ito ng Diyos. Ulitin ko po, ganun tayo kahalaga sa Diyos. At nawa, sa pagdiriwang natin o paggunita ng pagdiriwang na ito ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo, ay matuto tayo sa mga pagkakamali na mga nauna pa sa atin. Yung iba na walang pakialam, yung iba naman na nakiuso lang, yung iba sadyang nakibahagi sa pagsigaw na patayin siya, patayin siya. Sige nga po, sabay-sabay nga tayo, patayin siya. Kunyari pa kayo, no? Pero, di ba? Pag dinededma natin ang mga salita ni Jesus, ang kanya mismong karanasan, nakikiisa tayo at nakikibahagi na tayo sa mga sinapit ni Kristo. Nitong mga nakalipas na buwan, no? Hindi ko na malaman, pero nakakalungkot na malaman kung anong uri ng pag-iisip ang mga tao sa ngayon. Sa henerasyon natin, no? Kasi ngayon, no, nung nabalita na mayroong isang lalaking ipinakulong at dapat siyang ikulong, yan ang hatol, no, ng mga netizens, no? Ikulong siya. Sino ba ang pinatay? Ano ang napatay? Hayop. Hayop. O, hindi natin sinasabing wag nating kalingain yung mga hayop, no? Ang punto lang ay bakit mas nagiging mahalaga ang buhay ng hayop kesa sa buhay ng tao. Tabi-tabi po, no? Mas gustong alagaan ng tao ang hayop. Ayaw nang magkaanak, okay na ako sa tuta. Kaya nga ang tawag, parent per parent. Hindi po masama mag-alaga ng hayop. At dapat natin silang kalingain kasi ipinagkatiwala sila ng Diyos. Diba? Sabi, binigay ng Diyos ang lahat. Maging hayop, may ilap man yan. Lumilipad, gumagapang o kung ano pa man. Pangalagaan ng tao, tulungan ng tao. Pero wag natin kakalimutan na mas pinahalagahan ng Diyos ang buhay ng tao. Eh bakit nga ba? Ano nangyayari sa atin? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka hayop. Bakit mas madali sa yung intindihin yung aso, yung pusa? Minsan mas kinakausap mo pa yung aso at nagkakaintindihan kayo. Kulang na lang kumahol ka at gayahin mo yung kanyang lengguwahe. Sasagot yung aso, Pero kapag buhay na ng tao ang inaagrabyado, buhay na ng tao ang pinapatay, bakit tahimik tayo?
Dito sa Kamba, hindi ko alam, no? Ilan ba ang napatay dito? Ilan ba ang pinatay dito? Dahil meron tayong tinatawag na war on drugs. Bakit war on drugs? Pero bakit tao ang pinapatay? Hindi yung droga. Pero yun nga yung masaklap. Bakit sumasang-ayon tayo? Napatayin ng tao. Kung hindi tayo nagsasalita at nananahimik lang tayo, ibig sabihin, sumasang-ayon tayo. Tingnan nyo nga ulit yung mga katabi ninyo. May buhay yan. Medyo napabayaan nga lang, no? Pero may buhay yan. Buhay nga na dapat pangalagaan. Hindi nga lang pinangalagaan ng mga dapat na kumakalinga sa kanila. Kaya maintindihan din natin bakit nagkakaroon ng trauma. Ayoko mag-alaga ng tao. Ayoko mag-alaga ng mga bata kasi makukulit yan. No? Lalo pa panahon ngayon, ang hirap kausapin. Konting palo mo, child abuse na. Okay na ako sa aso. Okay na ako sa sawa. Mas maganda pang alagaan ng ahas kaysa sa tao na nag-aasal ahas. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magpakatao ka. Ulitin ko po, no? Hindi tayo against sa pag-aalaga. Ang pinupunto ko ay kung medyo mas mahalaga sa iyo ang buhay ng hayop kaysa sa tao, malaking problema yan. Baka mayroong kailangan i-adjust, no, sa ating mindset, sa ating utak. Mga batas dito po, no, sa lugar namin, Divisoria, Kamba, mga bata na nandiyan, ay hindi mo, ang hirap lang, no? Minsan, mga bata, mumurahin ka, magmumura sila, magsusuntukan. Pero yung mga hayop, may diaper, may sapat na pagkain, may salon pa. At sinasabi, nai-stress siya. Alam natin kapag ang hayop nai-stress. At alam natin na pwede siyang magpakamatay. Minsan nga, di ba, dati dito may ibon kami, no? Sasabihin ng mga nila Jonah, na-stress po sila, kaya sila namatay. Okay. Ano lang tayo, no? Kasi nauulit itong pagpatay at kamatayan ng mga taong walang kalaban-laban, mga taong inosente dahil sa kakulangan ng mga taong magsasalita at magtatanggol sa kanila. Bagamat si Jesus ay Diyos, makapangyarihan, pero hinayaan niya na munang gawin ito at mangyari sa kanya. Para nang sa ganon, sakali, unti-unti, maraming tao ang maliwanagan. Maraming tao ang mamulat sa kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa pagbibigay natin ng hustisya at kapatawaran. Kasi kung tayo lang, matagal na tayong wala sa mundong ito. Pero dahil kay Kristo na nanamamagitan para sa atin, na sinasabi lagi ni Kristo, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, kaya magpasa hanggang ngayon, nabubuhay pa tayo at nabibigyan pa tayo ng pagkakataon. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahalaga ka sa Diyos.